Alam niyo po ba na yung number one chess player ng Pilipinas na si Grandmaster Julio Catalino Sadora ay nakalaban na si Grandmaster Magnus Carlsen over the board standard tournament. Baka makailan po ay gumawa ako sa Facebook ng isang AI video. Ito po yun, panoorin niyo po. Did you know that the Philippines' current number one player once faced the invincible Magnus Carlsen and refused to back down until the game ended in a draw? Meet Julio Catalino Sidora, a grandmaster who has spent years carrying the Philippine flag on board one, the toughest seat in the World Chess Olympiad, where he became a collegiate legend before becoming a GM in 2011. His most famous moment happened in 2016 at the Baku Olympiad. Facing the world champion, Julio played with such precision that Magnus himself couldn't find a way to win. Grabe. At sa video na yan, abay marami tuloy nagtanong, totoo ba yan? Totoo ba na nakalaban niya na si Magnus? Kung meron talaga silang laro, paki-analyze naman. At syempre, i-analyze natin yung laban na nangyari. At pinakamaganda siguro, alam niyo naman, laban to ni Magnus, Philippine number one. I-analyze natin to with the help of other chess player. Kasi baka iba yung masabi ko, hindi tama yung mga idea eh. Hindi naman tayo ganun kalakas eh. Kaya tawagin na natin yung player na may karapatang mag-analyze ito. Walang iba, kundi siya mismo, Grandmaster Julio Catalino Sadora. Shoutout sa'yo, Brad. Hello! Kamusta dyan? Hello, mga kababayan. Ayan. Kumusta? So, Brad, analyze natin. Ano na agad tayo? Punta na agad tayo sa laro. Itim ka, tumira si Magnus ng E4 at ang tinira ni Ino, French. Para po sa inyong kaalaman, mga kabiyahe, si Ino, French player po talaga yan. 100% ako sure ako dyan kasi tinalo niya ako dyan eh. Noong naglaban kami ng mga bata pa kami sa Pilipinas. Anyway, pagkatira ng French, nag-knight F3 lang and then tumira ng D5, yan, linya po yan, and then kinapture. So, ang nangyari po, ito po yung tinatawag nilang French exchange variation eh. Ang gusto ko itanong, preparado ka ba dito, Gemino? Out of book na ako pagkatapos ng knight F3. Oh. Tapos e takes D5. Out of book ako double time, two times. Pero gusto ko malaman, ano yung in-expect mo na ititira niya bago yung laro? Actually, mainly English. Yes, noong time na yun, mga nag-i-English na siya, mga makukunat na mga tira niya dito eh, no? Pati wala akong masyadong recent games doon. O kaya D4. E4 yung last na in-expect ko. E4 yung last na in-expect ko. Tapos, pag mag-E4 siya, at least mag-mainline siya. Mag-mainline, Knight C3. Yun na nga mangyayari doon, no? At least win hour. Pero grabe, no? Exchange kasi sa mga viewers po natin, para po sa inyong kaalaman, ang French exchange variation hindi masyado tinitira dahil may pagka-equal talaga. Very symmetrical kasi yung pawn structure nangyayari. Madalas na uwi sa tabla. And being Magnus, ang laki ng rating difference eh. Di ba? More than 200, tama ba? More than 200. Kaya noong time na yun, pipilitin niya yan. Puti pa siya pero grabe, no? Pinalit lang. Tapos nag D4 at Bishop D6 develop. Typical development po yan sa French. Yung iba kasi dyan, nagpupunta dito, Knight E7. Tama ba, GM Ino? No, yung sa French exchange, yes. So, nag C4. Ako natutunan ko to kay Wesley dati. If you want to win yung French exchange, pag C4 ka. Para magkaroon ng, ano. Kaya lang, nagulat kasi ako pagka Knight F6, nag C5. Hindi ko in-expect yun. So, dito talagang kinakapa mo na lahat, GM Ino. No? Oo, kapang-kapa na. Yung ginagamit ko lang na knowledge ay general preparation ko lang. Yung Knight C3, CD5, yun ang ini-expect ko. Pero yung C5, novelty na sa akin yan. Wala akong alam na games, kaya porsado, tira lang. Tira lang. So, tama ka atras lang. Inatake. Alam mo, bumalik ka dito. Malamang. Di ba? So, tapos nag-knight lang po doon. Nag-castling. And then, Bishop E3 develop. Etong B6 na tinira mo, ito typical naman to eh. Ganito talaga yung break niyan pag nag-C5 ka. And obviously, hindi ka capturing yan. Kasi medyo gaganda yan later on with pawn takes and then C5. Nagbi-bipot talaga. Tapos, eto, typical din to na break, yung A5. Kasi hindi po pwedeng capturing yan dahil matitakes. And then, lalamang ang item. Persado yan, depensahan. At pagka-depensa, nag-develop ng knight to G4 si GM Ino. Eto, GM Ino, I'm not sure kung alam mo na, novelty yung tira na yan. Ang dating tinira kasi
knight dito, saka bishop dito. Pero knight to G4 is a nobility. Naalala mo pa kung gaano katagal yung ginamit mo oras sa tira na yan? Oo, matagal. Kinakapa ko na talaga to dahil bago mag-knight G4, Okay. ang una kong iniisip ay principal moves. Laging principal moves. Malamang Control develop center. lang, no? Develop, rook Develop. 8, ayan, mga ganun lang. Yung, no? yung una kong gusto ko i-develop ay yung kabayo. Knight C6 o Knight D7? Kasi si kabayo, mababad yan eh, sa B8. Sa B8. So, ang in-analyze ko, original analysis ay 8x B4, 8x B4, rook A1, queen A1, Knight C6. knight C6, Okay. D5, knight A5. Oh, O kaya okay, Knight okay. D4. Ayun, okay. Yan yung matagal ko inisip. Pero sabi ko, pag mali ito, pag masama to, ubos ako. Kasi pipit na ako sa queen side eh. If it's a inside, ang laki ng space niya. Grabe yung pawn, no? Kaya tumira ka ng knight to G4. Ganda ng knight Yan. G4. Hitting the bishop. Na kung saan, Magnus talaga to, chess player din. Tumira ng number 1 engine mo to Magnus. Bishop to F4. Marunong din. Chess player din. Marunong din. Oo, chess player din. Nag-bishop to F4 at sinagot ni GM Ino ng rook to E8. Yan. Obvious idea is to capture on C5 kasi nga yung king nasa gitna. Of course, chess player si Magnus, kaya niyan depensahan yan. Nag-bishop lang po sa may E2. And after bishop E2, kinapture yung pawn. Binawi, of course, at lahat po ito is forcing move. Ayan, and then capture, and then takes. At dito na. Dito na po. Si GM Ino nabaliw. Nabaliw. Kasi tumira ng napakagandang unexpected sacrifice si GM Ino. Yan po yung bishop takes C5. Ayan. Tanungin natin mismo si GM Ino. Anong idea mo dyan? Anong plano mo? At paano mo naisip yung tira na yun? Kasi number 1 engine move eh. Hindi ko actually pinaplano yan eh. ang una kong inisip uli ay principle. Gusto ko ma-solve yung development ng queen side. So knight C6 uli iniisip ko. Oh. Pero pagkatapos mag-casting, ano ngayon? Anong Hindi kasunod? ko siya mapagpatuloy. Kasi walang kasunod. Tapos weak yung C7 ko. May mga knight Tatagdarin niya D5, ako no? sa queen side. Oo, May mga queen knight D5, 7. tapos mga ganun, no? Mga 15 minutes yata o 20 minutes na naman na isip ko na nagamit ko diyan. Isip-isip. Tapos biglang dumating lang. Dumating lang, uy. Meron pala. Meron pala kain diyan. Ayan. Siyempre, kung ma-upsure ng isang pawn si GM Ino, anong gagawin niya? Anong magkasing na siya, pabayaan niya yan. Dahil lugin-lugi, di ba? 1 pawn down Marines, kaya kinapsure. Ngayon, ang idea, yan, nakita ko na idea eh, may D4. And obviously, if the knight moves away, may D3. Kaya si Magnus, being a chess player, marunong din, tumira pa nga ng brilliant move daw, oh. Castling lang. Bilis siya tinira yan. Bilis Bilis siya tinira. sinira. Agad-agad, no? Oh, grabe, no? Bilis sinira. Talagang binigay na yung knight. Ngayon, pagka-capture sa kabayo, hindi pwedeng kainin yan pawn, guys. Kasi libre pa yung bishop. Nag-bishop to C4 muna. And after bishop C4, of course, kahit pa paano, lamang ng pawn, no? Kaya tinulak muna ni GM Ino para hindi makapture basta-basta. Tapos tumira ng number 1 engine move, si Magnus. Oh, grabe yung threat, no? So, ang pinaka-threat niya po, ito, may threat siya dito, tapos may threat siya dito. Ngayon, dito ako nagtaka, GM eh. Kasi tumira ka ng bishop F5. Tapos pagka bishop F5 mo, dinepensaan mo yung pawn, okay, development, number 1 engine move din. Ang tinira ni Magnus, nag-knight to D4. Ibalik lang, no? Nagtaka ako dito eh. Bakit hindi niya kinapture yung C7? Nakita mo to during the game? Yan. Nag-isip siya dyan eh. Nag-isip siya dyan. Oh. Kasi, obvious tactic yan eh. Ang original kong naisip dyan, binabalak ko ay Queen D7 Okay, muna. Queen D7. By the way, before that, hindi po makapture kahit libre-matic eh. So, Queen D7, ang nangyayari, eto, medyo magulo na to ha, inaatake yung Reyna. No? Hinahamon, ang tanong, ano muna ang gagawin pagka bishop dito? Kasi, wala Normal. eh. Oh, mayari ito rin mo. Nananalas ko, Queen takes C7, Queen takes C7 lang. Pag kinapture to, Queen takes C5. C5. Ayun o, magpo-promote. double atake o, C1 pati yun o. Ay, may ganito pa. Hindi Oo. madepensahan. Ayan. Paano? So, pag nakita niya yan,
Tering nervyoso na siya dyan, di ba? Oo nga, no? Pero teka lang, subukan lang natin to. Queen F4. Yan, depensa. yan. Sakto. Pero tinuloy ko yan, Brad. Knight takes F2. Knight takes F2. Gugulatin ko siya dyan. Oo nga. Brilliant sacrifice. Hindi pa tapos yan. Di ba, ano tira? Knight D4. Knight D4. Oo nga, hinarangan. Knight D3. Pusang gala, teka lang ha. Ano nangyayari? Diyan, Brad, pahingayin mo ako muna. Hindi ko maintindihan. Pag kinapture to, okay, magka-capture ka lang, promote. Pag kinapture to, putik may capture check. Tapos muttered. Oo, gulo-gulo siya dyan, Brad. Gulo-gulo na yan. Pakita lang natin to ha. Maganda kasi. Ayan grabe Hindi mo pwede kainin, backward mate ha. May mga ganon. Kaya gumanon, ganyan mangyayari guys. Smoother checkmate. Yung idea sa discovery checkmate, di na mangyayari kasi mamamate. Ang tindi nun. Grabe, kita mo lahat yon during the game? Oh, Brad. Kasi kaya super ang analysis kasi world champion ang kalaban Kaya kaya super. Lupit mo, Brad Grabe Anyway, may iba pa ba siyang tira? Pagka Queen F5? Yun lang Knight nakita ko F2? Yun? Knight D3, wala na, no? Wala na kasi nadepensahan to ng kabayo, no? Masaya na ako dyan, Brad. Pwedeng Bishop takes F7, pero Bishop takes F7. King move lang ba? Ay, hindi, may check dun King takes lang. kainin ko lang siguro. Kasi nga, ganun, ending lang no? Tapos promote, one piece up pa, parehas no? pa rin. One piece up Lamang pa na ako. Lamang na, oo. Grabe yun. Ang lupit nun. Pero malupit din si Magnus. Just player din. Nakita niya yun Nakita niya, Brad. Nirespeto niya, Brad. Nirespeto niya yung linya. Nirespeto niya yung linya. Hindi niya tinira Taga siya nag-isip, no? Nakita niya din. Anyway, ang tinira niya nga is number 1 engine move, Knight D4. At pagka Knight D4, ayan, dito. Tumira ka, Brad, ng Bishop to G6 na mali daw. At according sa engine, may tira si Magnus na hindi niya din tinira Hindi niya tinira. Kaya, time pressure na ba to, Brad? Hindi, Brad. Marami siyang oras dyan. Hindi lang yan. Sa tingin ko, psychological lang yan, Brad. Kasi pag nag-analyze ka ng linya na mali, hindi umubra. Tapos, next move, hindi mo na-analyze. Kasi alam mo hindi ubra. Okay. Guys, pero maliliit na detail. Maliliit na detail. Kasi, analysis. totoo kasi, nagbago na pala to. Ang nangyari dito, ang tamang tira ni Magnus, instead of na ginawa niya na Knight takes C2, ayan niya kasi ginawa niya may napakagandang tira na pala siya. Ito po yung Bishop takes C7 na. Ang malapit na diferensya is pag nag-Queen to D7, ang diferensya capture. Pagka takes, ang diferensya niya, pagka tumira nito, wala ka ng Rook to C8. By the way, ipakita ko mamaya yung linya doon, no? Kasi may ganito, capture, tapos may Knight depensa. May Knight B3. Grabe, no? Ibalik ko lang, Jem Ino, kasi kanina hindi ko pinakita pala yon. Ayan dito, pagka Bishop takes C7, Queen to dito, pag kinapture to, pakita lang natin to, capture, at pag nag-bishop ka dito to pin, Rook C8. may Rook C8. Anong diferensya niyan? Anong diferensya? Bukod po sa depensado to, grabe yung pressure na ibibigay later on. No? Magkaiba, no? May Rook C8, walang Rook C8. Yung Knight dito, grabe, may ganun agad Grabe yung tempo. Isang tempo lang, no? Isang diferensya. Pero nangyayari yan sa akin madalas. Yung inanalyze ko na matagal yung isang linya, kaya tingin ko hindi nagagana next move. Kaya hindi ko na kino-consider sa analysis. Nangyayari din pala kay Magnus, kaya okay lang pala. Sabi Okay lang. Anyway, eto na. Hindi nakita ni Magnus si Bishop takes C7. Tumira po siya ng Knight takes C2 na napaka-safe na tira. Very equal. So, ang ginawa is Rook E4, number 1 engine move. Ayan, nakapin No? Siyempre, tumakbo at pagkatakbo, ayun na. Wala na talaga yung threat dito, naharangan at napuwersa yan kasi may takes dito So, kinapture takes. At dito, medyo may konting tanong lang ako kasi nag-knight to E3 yan No? May iba bang way para depensahan yung pawn? Wala, no? Dito sa area na to, feel ko na uncomfortable na siya. Talaga? Dahil hindi siya makatayo. Talagang tapos posa siya, no? Naubusan niya ng tubig.
Hiningi siya ng tubig sa sa captain nila eh. Pero Okay. hindi ko tumatayo, oo. Medyo na ano na din, na pressure na din. Na-pressure siya, nabibili yung pressure dyan. Alam niya na eh, alam niya na hindi ganun kadali na yung laro. Anyway, kung itutulak pala to, ang tira is Bishop 2, E4. Oo nga, ano. Kuhanin ko yung pawn, Brad. Alam ko na lumalamang na ako, Brad, kasi weak yung pawn eh. Weak yung pawn, no? Tapos Oo. yung Torre, di pa naman nakalabas, no? So, Oo. kaya ang ginawa niya, yun na nga, nag-knight E3, binigay yung pawn. At pagkabagsak ng pawn, engine is saying is equal, pero ako, human player ako. Pag ganito nakita ko, alam ko lamang ako dyan. Di ba? Ang hirap laruin yan. At ang nangyari nga, nagtulak eh. Gusto pang trapin yung bishop, pero pasingaw lang, pasingaw para may takbuhan. Tumira naman ng queen to B4, hitting the rook and the knight at the same time. Pero eto, basic lang to eh. Magde-develop ka talaga while defending. Tapos tumira ng F5, tumakbo doon. Eto, medyo unang tingin. Hala, pinatrap. Hindi po trap yan. Eto, kaya ko itong makita, GM. Tama ba yung mga Queen G4 idea? O Queen G4 Yun. Pero may dagdag na ako dyan, Brad. May bluff dyan si Magnus na sense ko. Sige. Atras ka sa 8-7. bago mag F5. Okay. Kasi tumigil siya dyan eh. Okay. Tumigil din ako bago siya pagkatapos siya mag Queen B4, tumigil ako. Sabi ko, ano bang gusto niya? 97 Rook D1. May pin siya. Pero nakita ko yung Queen E7. Ay, oo nga, Yun no? yung original na idea niya. Medyo Rook D1. Pero nakita ko yung Queen E7. Ay, bluff lang eh. O ano Hindi mangyayari, ko Brad, pinaniwalaan ko. pag tumalon? Knight E4. Tumalon. Ay, Queen Ay, E4 lang. Putik na kapin pala. Queen E4. Wala, Brad. Narangan yung threat. Oo, narangan yung threat. Brad. Wala pala. Bluff lang, Brad. Kaya kailangan call out mo lang yung bluff nila. Oo. Hindi mo sila paniwalaan. Kasi parang one piece down ka eh, no? Parang, Pero- pero kailangan ma-develop eh. Di ba? Kailangan Pasado ma-develop ko- yung kabayo. Walang mapuntahan eh. Alam mo, igalaw mo yung tori mo lang, no? May ganun na naman din siya. Tapos medyo passive position. Okay. So tama, knight D7 and then nag F5 tapos dito tumakbo at pagtakbo, nag-queen na doon sa may dito. Medyo question mark na eh. Kasi sabi dito ng engine, Brad, G4 daw, medyo makakasurvive pa siya eh. G4 eh. Pagka G4, Queen G5 pa rin, pero yan daw na daw yung pinaka-the best niya. Ano? Uncomfortable siya, Brad. Oh, Hindi yung style niya. Hindi siya nagawi-weekend ng king. kahit ako, Brad, hindi ko gagawin yun. Nakakatakot. Oo. Ang hirap itira yung G4 dyan na may Queen G5. Tapos nakahang pa yun, tapos may talon pa yung ganun. Ang dami masyadong pwedeng gawin. So, ang ginawa niya is, ayan, medyo relax lang. Sige, pin muna kita. Tapos tumira ka ng Queen to G5. Eto, engine, sabi, mali. Pero, mali. Pero according sa engine, konting diferensya lang siya sa top number 1. Ang number 1 kasi Queen E7. Pero pareho lang siya eh. Pareho lang. Ganun kasi ang engine ng chess.com eh. Pag sinabing hindi mo tinira yung number 1, nilalagyan pa rin ng question mark or X minsan eh. Pero very close yung evaluation. Anyway, nag-queen to D4 na inatake yung Torre. By the way guys, sa mga viewers natin, hindi po pwedeng kainin kasi may kain po dito ha. So, kaya tumira niyan. Ang idea naman, dinipensahan yung bishop. No? Kasi pwedeng gumalaw na to, kanina hindi pwede makaka-capture to. So, ang ginawa, nag-rook to E5, hitting the knight. Talagang binibigay mo lang, no? Kasi pag na-capture to, check pa. Tapos pwede pa atang, one pawn up no? Malinis. Pawn up eh. Pawn up, malinis, no? Ayun, kinapture niya pa rin. Kinapture. Ayun pala nangyari mismo. And then, kining movean. Pagka-king move, of course, relax lang muna tayo. One pawn up maintain, no? Ayan, maintain. Dito, kamusta oras nyo? Natatandaan mo pa? Ayan, Brad. Bago ko mag-Queen C5. Bago ka mag-Queen C5 dito, ilang oras to natira sa'yo? Actually, mga 5 minutes na yata yun eh. 5 minutes na lang, no? Tapos, pero ano siya, mga 40 minutes pa yata. Mas marami talaga siyang oras dyan. Siyempre, mabilis talaga si Magnus eh. So, yung Queen C5, actually, inaccurate yan. Sabi sa akin ni Magnus, pagkatapos ng game. Oh, talaga? Actually, sabi Pwede ba i-share? Oh, share, please. Pwede ba share? please. Ang bilis niya na nasabi sa akin after the game. Sabi niya, I think Queen C5 was wrong. Okay. You should have played Queen C3. Queen C3? Ano diferensya niyan? Oo nga, yun ang tanong ko eh. Kasi Queen C3, parang kakainin lang yung pawn, di ba? Kakain lang yung pawn Ang tira lang, bro. Quiet killer.
King Pusang H7. gulong yun, oo. Weak yung background ko, tapos pin lang, oh. Tapos. Ay, Pero hanip. yung Queen C3, Brad, hindi pa pabalikin yung Queen. Instead na Queen takes C7, paano mo susuportahan yung Bishop. C4? Oo. Paano mo susuportahan yung E1? Queen D3. Ganyan lang. So, pero simple panalo na, di ba? Oo, Simple kasi panalo. malinis eh. Oo. Malinis yung Linis, Brad. So, kahit, yung pagsabi niyo sa akin, Brad, medyo napatulala ako, hindi ako naka-reply agad. So, maya-maya, pagpunta namin sa bus, pabalik sa hotel, napaisip ako, Queen C3. Ay, tama siya. Doon ko lang na-realize, Brad. Nasa bus na kami. no? Oh, grabe. Ang bilis niya nakita, Brad. Parang intuition niya. Oo, iba Super, talaga, Brad. no? Ang hirap makita ng A7, Brad. Kita niya pa yun. Pero yung feeling niya sa pyesa, Brad, iba eh. Oo. Hindi niya kinakalculate masyado. Basta doon dapat lalagay yung queen. Doon dapat lalagay yung king. Doon. Oo nga eh. Ibang klase, Brad. Hanip po. Anyway, Queen C5 is not that bad. Okay pa rin. Oo, Tapos tumira nun, dumipensa. Same idea, no? At least, hindi na endgame. Hindi Oo, hindi na malinis. Naku, nakakatakot pa to. Lalo na sabi mo, 5 minutes ka na lang. Ayun, no? Yan, nagkakaroon na nga ng inaccuracy kasi wala nang time eh. No? Ang best move daw, King H7 pa rin. Sino titira? Nakatakot, oh. Alaw mo yung F6, pero pala, F6, bishop G6 lang, no? Sino titira niyan? Pusa gila. Napipili ko na dyan yung pressure, Brad. Napipili ko na dyan yung pressure. Gabi. Kaya, mabilis ako tumira dyan, pero walang laman yung tira. Walang laman, no? Parang makatira lang muna, no? Oo, Brad. Ayan, tumakbo. Ayun, blunder na naman. Under. Tinira mo is Queen to E5. Logical na logical to, ah. Centralized lang, Brad. Safe lang, safe. Oo nga. Yun din titira ko dyan, eh. Actually, close, pero number 1 dyan mo, Brad. Queen B4, putik. Grom. E1 square, Brad. Dapat Oo. pala, kinontrol ko yung E1 square, no? Tapos may pressure pa rin sa bishop. Yun yung maganda, eh. Hindi makagalaw yung reina. Dito kasi, same idea, pero wala na yung pressure sa bishop. Pero ako, ititira ko din Queen E5. Very close naman sa evaluation. Yan ang dahilan, Brad. Yan ang dahilan, but mali yung Queen E5. Kasi pag tira niya dyan, walang Queen dito. pag tira niya dyan, Brad, parang fortress, Brad. Napaisip ako. Oo nga. Hindi ako makatira, Brad. Ibalik ko lang, pakita ko lang sa inyo diferensya. Pag dito po, eto threat, wala Queen dito. Novelty, no? Brad. Grabe. Novelty yung Queen D4. Hanip na yan, no? Grabe, oh. Yung pala yun. Ngayon, pag dito, totoo nga, no? Hindi mo magawa to. Pagka Queen dito, hindi mo magawa to, may pin. Paano mo masisimple? Kasi, ganito po guys, sa mga nanonood, para po sa mga viewers, when you're up by material sa endgame, automatic play mo, palit pyesa. Remove yung mga possible counterplay, dadali ang buhay. Pero dito, ang hirap magpalit, no? Winning pa rin si GM Ino. Winning ka pa rin, Brad, kaso ang hirap magpalit dito, no? Kaya eto, kining move lang. Okay. Improve. Ayan, okay. Medyo nakakatakot lang. Dito, alam ko wala ka trip. Sobrang kunat mo eh. Yeah, Brad. Parang ano. 2 minutes na lang, Brad. Mga 2 minutes na lang yata ako. 2 minutes na lang ako dyan. Ay, gusto mo trickin siya mga 1-2-1-2 combination. Oo, 1-2-1-2. Pero 1-2-1-2 na. So, nag-king mo, bumiwas. Makita niya. So, yun na yan. Bawal kunat talaga, Brad, no? Wala talaga, parang ano lang eh. Nagmamadali. Pero number 1 engine mo pa yan, ha? Pinevent mo to, no? Pinevent mo ba to? Gumanon. And then, bumalik. Wala na talaga to. Ito yung biggest mistake ata. Kasi nawala talaga yung big advantage eh. Ang pinapatira is F6. According sa engine. Anong naisip mo dito during that time? Wala ka ng time eh. Baka wala ka nang naisip. Ay, mabilis akong tumitira dyan. Queen E5, mabilis kong tinira yan. Mabilis tinira to, no? Okay. Tapos Bishop F1 siya. Bishop F1. Rook G3. Ayan, ito yung thread. Queen F2 niya, nag-isip ako dyan. Okay. So, mga 50 seconds, 40 seconds lang dyan. Titira ko na, Brad, yung positional move. Uy, maganda yata yung bishop nasa D5. Ta-transfer ko yung bishop sa F3, papupuntahin ko sa F3! F3, Brad! Tapos sa D5. Tira ko siya, Brad. Pero nakita ko bigla, uy, mayroong Rook E1, tapos Rook E3. Tatrapin niya ako, Brad.
Ubos pa, no? Muntik ka Ubos pa pa pala ako, doon. Brad. Muntik ka pa. Kasi ito Kaya po, Brad, tumira na ako. so basically, wala lang oras si Ino. Ang ina-analyze ito po, ang ganda kasing tingnan eh. Transfer ka dito, Hindi. depensado no, may pressure pa. Pero Depensado. merong iwan pala yan. Tapos pagkatakbo mo yan, yari ka. Sige, one fist down. Buti na lang nakits mo Ano pa. Oh, Phone down na siya. Gusto niya pa ako talunin. gusto ka pa talunin, no? Iba Grabe. talaga yung mentality ng world champion, Brad. Solid siya, tapos gusto niya pa rin manalo. Grabe sila, no? Kaya Kaya, tinira mo dito. Minimize ko lang yung damage. Takbo. Minimize ko yung damage, Depensa Brad. lang, depensa. Kaso, tumira ng ganon, nakaka-pressure pa rin kasi yung position mo talaga, no? Nakakatakot. Over kasi yung pyesa eh. Pyesa. F6, and then yun, sinacrifice niya na. Anong diferensya nito? Pag kinapture muna, magkakaroon ng bishop takes. Ayan, di ba? Kasi kala mo, insert ka muna, insert. O kaya kahit queen takes pala, pwede. So, persado nakainin, at dito na nauwi sa tabla. Yung laban. Grabe. Pero bago tayo doon, GM Ino, balikan lang natin kasi dito ka nag-winning ka eh. Gusto ko lang makita yung dito, queen dito, and then queen dyan, king dyan, h3. Dito may winning daw eh. Queen e4. Anong best technique dyan, Brad? Ano kayong maganda? Kahit ngayon, hindi ko pa rin alam, Brad. Oh. Actually, engine yung nagsasabi. Hindi ko nga maintindihan din kung paano to ipapanalo eh. Dito, ang hirap naman makita ng mga... dito oh. F6 daw. Wag ka na daw F6. gumanon. Madaliin mo na. F6. Ngayon, pag F6 kasi, let's say, ano ba magandang tira dito? Ano, Brad? Natatakot ako sa mga queen d8 eh. Natatakot ako sa mga queen d8 eh. Ay, oo nga. Baka hindi na ako dapat. Ano mangyayari Natatakot ako sa mga queen queen d8 eh. Nakatakot, Brad eh. Pusang gala naman engine to. Titira ka lang ng passive na gano'n. Save ka daw. Babalik lang. Nakatakot mag-weekend eh, kaya hindi ako gumagano. Yun lang pala, no? Nakakatakot kasi talaga yung queen d8. Ayan guys, mamatiin na eh. Pero bishop e8. Yun daw. Kaya lang, kung wala kang time, mahirap makita yung mga ganyan. Dapat malakas talaga loob mo. Dapat talaga, Anyway, may tanong ako sa iyo eh. Pili mo. Okay? Anong feeling? Anong matapos feeling? yung laro? Grabe, Brad. Relieved. Very relieved, Brad. Tapos, masaya ako sa loob kasi hindi ako pwede yung mag-ingay eh. Hindi ka pwede Ako na, naglaro pa yata si John Paul naglalaro pa eh. Pero kinamayan ako ni Panjol eh. Kinongrats ako ni Panjol. Tapos, holding pa rin yung dalawang board. Pero tuwan-tuwa ako sa loob ko, Brad, na nakapantay ko si Magnus noon. Actually, Brad, hindi lang nakapantay. Nag-winning ka. Lamang pa, Brad. Tapos, ako nga, minsan, Brad, minsan kahit natalo ako, basta nag-winning ako, masaya na eh. Ibig sabihin, puso wala, konting training na lang yun Parang ganun na konti na lang. Pero nag-winning ka eh, di ba? Grabe. Brad, wala. Pati original yung laro, di ba, Brad? Hindi naman yung opening prep. Talagang wala, kapaan yun eh. laro. Kumbaga, talagang ginamitan ng skills, hindi yan na swerte yan sa opening prep, hindi yan na shoot sa balde. Talagang kapaan eh. Kaya, tapos, yung fighting spirit ng Pinoy, ay nagtagumpay. Diba? Yung lakas ng loob. Yes. Diba? Anyway, guys, banggitin ko lang yung recent Olympiad din, tinalo naman ni Jim Ino si Grandmaster Pedosib. Pusa, umulan ng sacrifice. Ginawa ko na ng video yun eh. Ilalagay ko na yung description. Grabe. Ang lupit nun. Ang lupit. Anyway, maraming salamat GM Ino Baka may gusto kong sabihin sa mga viewers natin. May mga advice ka ba para gumaling din kami sa chess? Basta ensayo lang. Ensayo. Tapos syempre, kailangan may believe sa sarili. Tapos, calculation training, importante yan. Kita nyo naman yung role ng calculation, ng analysis dyan, napaka-importante kahit sa mga detalye, di ba? Maliliit na details, importante. Details. Tapos, principles. Huwag natin kalimutan yung principles. Control sa center, king safety, tapos develop yung mga pyesa. Pag masaya ang pyesa, di ba? Madaling laruin. Pero pag malungkot mga pyesa, hirap laruin. Oo. Anyway, ano pinagkakabalaan mo ngayon, GM Ino? Coaching pa rin? Coaching lang. Tapos, busy sa trabaho sa UT Dallas Chess Program. Yun lang. Sa mga paperwork, management. Pero, excited ako sa pag-train, sa pag-prepare hopefully sa upcoming Olympiad. Ayos. Laban nila para sa bayan.
Okay. Salamat Ino. Si Jem Ino po kasi nasa ano siya ngayon, Texas, nakatira sa US together with his wife, yung kids niya. Dalawa na kids mo, Jem Ino, no? Wala, si Tigran at si Mikhail. Pareho chess player ang pangalan. Si Tigran saka si Mikael. Alright, so maraming salamat sa iyo, GM Ino, at sa mga viewers natin, sana nag-enjoy kayo, may natutunan. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo together with GM Julio Catalino Sadora. Bye-bye po. God bless guys. Salamat. Ulitin! Paalam! Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.